Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So this video gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Libra for April 6 to 12. So kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung sun, moon, rising mo, kasi importante siya, sa dulo ng video may link para dito. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. For private reading spell works, you can message me. Or for face-to-face reading, Friday to Sunday, nasa Umay Gulay po tayo sa Session Road. Ayan. So, if you want to support our channel, click the join or thanks button naman sa baba. So, Libra, ito yung mga cards mo. You have your poise, a new life, then fates, and round. Kasama yun ito is peace, and to the sea, and also the thinker. And yung deity mo is si Moon at si Mars. Okay, so ano ba expect natin, Libra, for this week? Well, ayun lang, medyo madudumihan lang talaga yung kamay mo. Yung mga hindi mo usual na ginagawa or pinofocus, medyo dun ka muna dadalhin ng universe. Andoon na literal, madami kang, yung maaayusin ka. So, it could be sa bahay, or medyo magulong relasyon, or mga tao na sabihin na lang natin, madumi. Ang dumi-dumi nila. So, andoon na, the universe will make sure na magkaroon ka ng oras para mag-clean house tayo. So, pwedeng may mga ipapatapon na sa universe na mga gamit na hindi na maganda yung dating sa'yo, especially yung mga so-called sentimental value na gamit, na ang pagtinignan natin is actually andoon na hindi nakakapag-cause ng emotional distress sa iyo. So, bakit kailangan? Yun yung siguro concern natin. Mga memories ko yun, yung mga importante. Why is it needed? Sabi dito, new life. So, literal, magkakaroon ka ng turnaround kasi sa life mo. Andoon na masyado ka nang na-hold back, masyado ka nang na-prevent para ma-achieve mo yung mga kailangan mo, na matanggap mo yung mga nakalaan para sa'yo. So, the card is saying, it's time na magkaroon ka ng bagong pananaw, ando na makahinga ka. Kasi, ewan ko sa'yo, pero sa akin kasi minsan kapag magulo, ang isang lugar, ang hirap, parang affected din yung pag-iisip ko. Naapektuhan din yung paano ko magplano. So, minsan bago ako bago ako mag-record, pinipilit ko ayusin yung nasa paligid ko para hindi magulo yung nakikita ko, para mas focus ako. Kasi may tendency ng utak ko, pag may nakita ko na kailangan gawin, uunahin ko yon. Kaya nga mamaya, hindi ko na nagawa yung kailangan kong gawin. So, yun din yung pakay sa'yo ng universe. Because, dadagdag din natin dito with the card of fates, na this card is also advising na kailangan mo talagang mag-rise up na. Kasi, ang dami sa inyo na masyado na kayo nasa background. Yung, kumbaga, parang ang theme song is kakantahan kayong Wind Beneath My Wings. Okay yun wala namang masama doon. Wala naman na maging, hugutan ng inspirasyon, tayo yung pinanggagalingan ng lakas ng loob ng mga tao sa paligid natin. Walang masama doon. Maganda nga yun Pero hindi naman sa lahat ng oras dapat ganon. Kasi ang sinasabi ng fates dito, dapat ikaw, mayroong mga moments na dapat ikaw yung nasa frontline Ikaw yung na-acknowledge, ikaw yung nabibigyan ng credit, ikaw yung nilalagay sa pedestal. Siguro may point lang na medyo may mga iba sa inyo may konting nahihiya. That's normal. Pero ang hindi normal is hindi mo tatanggapin yung mga parangya, yung mga awards na gusto, o yung mga, even the blessings, yung abundance na bibigay sa'yo ng universe. Medyo lalabas ka na talaga sa comfort zone mo. Now, dagdag pa natin dito si round and round. Literal, tong week na to magsisimula na yung breaking ng cycles mo. Actually, simula, and then maramdaman mo yung itong gagawin ng universe sa'yo in about between 2 to 5 weeks. Talagang may kita mo yung transformation. Kasi, yung may kasabihan kasi na, kasabihan ba yun? May nagbanggit sa akin na hindi ka mag-grow kung andun ka lang kung nasaan ka.
Andoon na hangga't hindi ka umaalis doon sa tinatawag na comfort zone mo, hindi mo mararanasan yung growth, hindi mo mararanasan yung expansion. Parang sa game siya eh. Kung yung mga naglaro ng RPG dito, like ako naglaro ako ng Ragnarok, hindi makaka-level up yung character ko kung doon lang ako sa level 1 maglalaro. Magla-level up siya pero ang tagal, sayang yung oras. Maboboard ka. So, ang challenge doon is, kailangan pumunta ka sa mga higher level na mga lugar, mas malalakas na monsters, para mas mabilis ka mag-level up. Same thing din sa'yo, Libra. Kailangan mong umalis dyan sa comfort zone mo. Kailangan mong hayaan yung sarili mo na magkaroon ng additional na challenge at dito ka mag-grow. Para sa mga nag-gym, kung alam nyo yun, di ba? If you want to really speed up and build yourself, kailangan mag-elevate ka nung binubuhat mo. Hindi ka pwedeng bench press ka, tapos forever 20 pounds. Parang, although naranasan ko naman nagagawa ko ng mag-bench press ng hundreds, kailangan ko na ibalik yun. So, yun. So, yun yung mga bagay. So, what else is the card saying? Ano ba yung dala netong changes na to? Well, unang-una, 23, peace. Literal. Andun kasi na madami sa inyo na hindi kayo at peace kasi alam nyo hindi nyo nagagawa yung dapat nyong gawin. Hindi nyo na ma-materialize, hindi nyo na-harness yung dapat, yung mga skills na meron kayo, yung gifts, or hindi nyo nagagawa or nalalakaran yung daan na pinrepare para sa inyo ng universe. And, well, siguro, let's take this and as a sign, kasi may mga iba sa inyo na lalabas ng comfort zone, literal, lalabas din kayo ng bansa. So, there are some of you with the card of to the sea. So, pwede natin i-take to as a sign na yes, yung mga nagpa-plan na gusto nyong mga ibang bansa para doon kayo magtrabaho, push, pero medyo hindi siya immediate eh. Siguro bigyan natin ng mga at least mga magsa-start na magsimula yung proseso na makaalis kayo, makapagtrabaho sa ibang bansa or doon kayo magma-migrate. Bigyan natin ng at least 1 to 2 months, then after nun magsisimula na yung proseso. Now, dagdag natin dito si Thinker. Well, Libra, I understand din naman na, di ba, air sign ka. Andoon na, andoon na pinapakita ng card na, tawag ito, when it comes to planning, pag andun yung tipong kapag nagre-review kayo ng mga bagay, iniintindi nyo, sharp na sharp kayo. Yung mga detalyeng hindi namin napapansin mo, which is very good. Now, isa sa mga gift mo kasi nga, planning ka talaga, it's time na yung mga plano mong yun, sabi ng thinker, i-materialize na. It's time na yung mga planong pinulido mo, pinag-aralan mo, at pinagpuyatan mo, oras na i-execute to. Hintay ka ng timing, yung timing nandito na. So this card is advising na i-push mo na. Huwag ka na masyadong mag-overthink na yung mga ganto, what if ganyan. Alam mo, imbes na overthink mo yun, ang sabi ng thinker, gamitin mo yung capacity mong yun, humanap ka or mag-isip ka ng mga paraan para if ever mangyari yon, meron kang backup plan. Then, itabi mo yung backup plan mo, then focus on the end goal na tinatarget mo. Now, ano bang sinasabi din ng mga deities mo ngayon? Sabi ng moon, so number 2, emotion, instinct, and a wish to protect. And si Mars, number 5, passion, action, and the wish to persevere. Well, marami sa inyo na parang nag-aagam-agam na paano pag umalis kayo, especially na paano yung mga may iwan mo. Alam mo, isa yan sa mga kaya mong ituro sa kanila eh. Yung survival, yung pagiging responsible, turo mo sa kanila before you leave. Now, the card, si Mars din pinapaalala sa'yo na it's time na medyo i-focus mo naman na sa sarili mo, yung mga bagay-bagay. It's time na mag-target ka na ng freedom mo. Na mabalik tayo sa card of the poise, it's time din na bitawan mo na yung mga bagay na hindi na nagsuserve ng energy mo. Bagkos andun yung mga bagay na to hinahila ka pababa because of your emotional attachment. Mahirap, pero kailangan Kung ayaw mo itapon, gawin mong pera, benta mo, di ba? Or pamigay mo sa manangailangan. At the same time, magiging
may magbe-benefit pang iba. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago kayo, subscribe, like, and share. For private readings and spell works, message me or every Friday hanggang Sunday, 1 p.m. onwards, nasa Oh My Gulay tayo sa session road for face-to-face readings. If you want to support us, click mo lang yung join button or yung thanks button sa baba. Libra, maraming salamat sa'yo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you soon. Mula pa din sa Baguio City. Have a great day. Bye for now.